Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pagsemplang at pagbangga ng motorsiklo sa isang poste sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. Dalawang lalaking nagnakaw sa isang bahay sa Calasiao, Pangasinan na huli cam. May-ari ng bahay, hinabol ng itak ang mga sospek. Pinakauling update sa huling araw ng filing ng COC, alamin live. At ngayong tapos na ang habagat season, magiging malamig kaya ang mga susunod na araw? At goodbye baha na rin ba? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa update sa pinakuling araw ng paghahain ng kandidatura. Dinagsa ng mga aspirant ang huling araw ng paghahain ng COC sa Pangasinan Provincial COMELEC. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Dagsang mga aspirant sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa Pangasinan Provincial COMELEC. Kabilang sa maagang dumating sa tanggapan, si dating Sangguniang Panlalawigan member, Generoso Tulagan Jr. na naghain ng COC para sa pagka-board member ng 3rd District. Naghain din ng kanyang COC si 2nd District Incumbent Congressman, re-electionist Mark Cuangco. Kasama naman ni Gilbert Estrella ang kanyang ama na si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III sa kanyang paghahain ng COC sa pagkakongresista sa 6th District. Naghain din ng kanyang COC si 3rd District Incumbent Congresswoman at re-electionist Rachel Arenas. Humabol din sa last day ng filing of COC si dating Bani Councilor Ricky Camba na naghain ng COC bilang board member ng 1st District at Tayug Incumbent Councilor Noel Binsi Jr. na tatakbo bilang board member sa 6th District. After here, dadalhin namin sa main office itong mga certificates of candidacy, mga certificate of nomination and acceptance para i-review, verification ng law department at ng election records and statistic departments. Samantala, naging maayos at payapa ang 8 days filing of COC sa Region 1 ayon sa COMELEC. Malaking bagay daw na hindi nagkasabay sa parehong oras o araw ang mga magkakatunggali. Siguro itong mga kandidato natin ay nalalaman kung kailan magpapile yung kanilang makakatunggali. Sa ibang schedule na lang sila nagpapile ng Certificate of Candidacy. Lubusang pasasalamat ng COMELEC sa mga aspirant, re-electionist at maging sa mga supporter na tumalima para maging maayos ang filing of COC. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ang pinakahuling kaganapan sa tanggapan ng COMELEC sa Pangasinan ngayong last day ng COC filing. Alamin natin ang sitwasyon doon. Live na mag-uulat si Claire Lacanilaw Dungca. Claire? Chris, eksaktong alas 5 ng hapon, opisyal nang isinara ang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy dito sa COMELEC Provincial Office. Hanggang alas 5 ng hapon ay may mga nakabantay pa rin na mga kapulisan dito sa COMELEC Provincial Office upang mabantayan ng seguridad, lalo na ng mga aspirants at supporters dito sa tanggapan. At as of 4:30 p.m. may mga humabol pa rin ng mga aspirants para maghain ng kanilang kandidatura at mayroong bumalik para kumpletuhin yung kanilang COC form. At ngayong hapon, makakasama natin ang Provincial Election Supervisor, walang iba kundi si Attorney Erickson Oganiza. Sir, kamusta po ang naging sitwasyon sa huling araw po ng filing ng Certificate of Candidacy dito sa Provincial Office po? Naging maayos naman yung ating process, hindi lang ngayong last day, kundi mula nung first day, October 1 to 8. Napakaayos, napakatahimik yung ating process. Maraming mga pumunta na supporters, but they complied naman sa ating mga instructions, kaya naging tahimik yung ating filing ng Certificate of Candidacy. Hindi lang din dito sa provincial office, kundi sa lahat ng bayan at cities dito sa Pangasinan. Sir, kamusta po ang monitoring po natin when it comes sa mga aspirants na, for example, meron po bang mga candidate switching or nagbago ng kanilang posisyon na tatakbuhan dito po sa COC filing? Dito sa atin sa provincial level, wala naman. May mga tumawag sa ating mga election officers na nagpalit ng position. Yung iba naman is nag-withdraw lang.
I think less than 5 yung ganun na instances. Sir, ilan po ang mga party list na naghain po ng kandidatura ngayon dito po sa provincial office? Ang party list sa jurisdiction yan ng national office natin, hindi dito sa provincial office. Okay, sir. Sir, kamusta naman sir yung assessment from day 1 sa huling araw hanggang sa huling araw ng COC filing? Napakatahimik nga, hindi tayo nagkaroon ng mga aberya. Maliban lang sa mga konting pagkukulang sa entries ng ating mga aspirants sa kanilang certificates of candidacy na natugunan naman habang nandito pa, hindi pa tayo lumuluwas at mag-submit sa main office. Nung mga nakita natin, ang ginawa kasi natin is chinek muna natin bago natin i-stamp na officially receive na ng opisina yung kanilang mga certificates of candidacy, kaya naging maayos na yung kanilang forms bago natin dineklarang officially received. Ngayon po na opisyal na nga na isinara yung huling araw po ng COC filing, ano na po ang gagawin or next step po ng COMELEC when it comes sa parang preparation po sa 2025 midterm elections po? Unang-una is dadalhin natin sa main office yung mga certificates of candidacy. For the whole province, tayo ang magdadala para sa verification ng ating law department, election records and statistics department, para ma-check din ulit yung mga entries nila. Then yun ang magiging basis, yung kanilang nilagay sa COC na name to appear on the ballot, yun yung kokopyahin para ilagay naman sa ating official ballot. Then after the submission, babalik kami dito. Then by October 14, we will conduct the election registration board proceedings to approve or disapprove the applications for registration ng mga kababayan natin na nag-file ng kanilang applications from July to September. And then we will also have the convention of election officers, national convention, na kapaloob din dyan yung activities, yung training na ng ating mga election officers para sa operation ng automated counting machine. Then after the convention and training, we will conduct the automated counting machine roadshow per town, per city, per barangay. Okay, maraming salamat sir. Mga kapuso, ayon nga sa COMELEC, as of 4:55 PM, nasa 1,082 ang kanilang bilang na naitala ng mga aspirants for municipal at city level, habang 42 naman sa provincial level. At patuloy naman yung encoding or pagkulit po ng data para sa mga bilang ng aspirants dito sa provincial office. At yan muna ang latest dito sa COMELEC Provincial Office. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Ngayong tapos na ang habagat, ilang Dagupeño umaasa na goodbye, baha na. Narito ang report. Inanunsyo na ng Pag-asa ang formal na pagtatapos ng Southwest Monsoon o habagat season sa bansa. Ayon sa Pag-asa, ilang araw nang mahina ang habagat. Kasi po yung cause noon, maaga po tayong nagkaroon tayo ng high pressure. So yun po yung isang weather system na nagpapabago ng weather system natin dito sa Pilipinas. Kasabay ng paglakas ng high pressure system sa East Asia, ang pagpapalit ng weather pattern sa bansa. Sa pagtatapos ng panahon ng habagat, isa sa mga natutuwa si Aling Lani Ventura mula sa Dagupan City. Umaasa daw kasi siya na goodbye bahana dahil sa wala nang masyadong aasahang pag-ulan. Masaya ma'am kasi wala nang perwisyong makakaano sa trabaho. Tulad ng pag-ulan po, hindi ka makapagtrabaho. Pero giit ng Pag-asa, bagamat tapos ng habagat season, makararanas pa rin ng mga pag-ulan lalo pat may umiiral na La Nina phenomenon sa bansa. Yun nga lang, isolated rain showers na lang o di kaya ay localized thunderstorm ang mararanasan. Hindi naman sa goodbye tagulan. Ibig sabihin, wind shifting. Kakaroon tayo ng pagbabago ng wind flow. Ibig sabihin, papasok na yung tinatawag natin na northeast monsoon, tinatawag natin na anihan. Samantala, sa nalalapit na pagpasok ng amihan season, unti-unti na rin daw mararanasan ang malamig na panahon o pagbaba ng temperatura sa mga susunod na linggo. Kaya ihanda na rin ang mga damit na proteksyon sa malamig na panahon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Pagbangga at pagsemplang ng motorsiklo sa isang poste sa Mangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Makikita sa CCTV camera ang pagliko ng isang motorsiklo sa bahagi ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Makikita rin ang mabilis na takbo ng isa pang motorsiklo. Iniwasan niya ang papalikong motorsiklo, saka dumiretso sa pagsemplang at bumangga pa sa isang poste. Galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng sumemplang na rider. Nangyari ang insidente pasado alas 8 kagabi, October 7. Ayon sa barangay, nagkaayos ang dalawang panig. Samantala, makikita rin sa CCTV camera ang papatawid na babaeng nakabisikleta sa kahabaan ng Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Nang biglang, mabangga ng paparating na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ng babae at nayupi ang gulong ng bisikleta habang sumemplang ang rider ng motorsiklo. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 61 anyos na babae at rider ng motorsiklo. Nangyari ang insidente pasado alas 7 ng umaga kanina, October 8. Nagkaayos naman ang dalawang panig matapos ang aksidente. Sa atin mga kababayan, especially mga drivers, sa ating mga gumagamit ng sasakyan, na mag-ingat po tayo lagi. Alam niyo po, ang pagdadrive po ng sasakyan is isang pribilehyo lang na binibigay sa atin ng gobyerno. And we need to, kung magdadrive tayo, kailangan natin ng driver's license. No? Kasi privilege nga yan, hindi rights. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, Dungka, One North, Central Luzon. Dalawang lalaking nagnakaw sa isang bahay sa Calasiao, Pangasinan na hulikam. May-ari, hinabol ng itak ang mga sospek. Nakalerto si Jeric Pasilyao. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang dalawang lalaki na kapwa nakasakay sa motorsiklo. Huminto sila at pumarada sa gilid ng kalsada sa Barangay Kisban, Calasiao, Pangasinan. Ilang minuto lang, makikita rin ang dalawang lalaki na naglakad papunta sa loob ng iskinita. Ang dalawa, magnanakaw pala. Lumabas ang isa na tila may hawak na jacket. Maya-maya pa, mabilis na kumaripas ng takbo ang dalawang sospek. Hindi na nakita sa CCTV na hinabol ng itak ng may-ari ng bahay ang dalawang sospek. Hindi namukhaan ng may-ari ng bahay ang dalawang kawatan. Nakita namin sa CCTV, hinabol ko na may dala kong itak. Akala ko, iisa lang magnanakaw. Yung pala dalawa. Pagtingin ko, unang pumasok doon sa kabilang bahay, kina si Rube. Ang kinuha nila, mga short, damit. Tapos pagdating dito, tsinelas nila dito sa kabila. Anya, bandang alas 4:30 ng umaga noong October 2, napansin ni Rosalinda Official na may nagbubukas ng bintana ng kanyang bahay at nang tignan niya, nakita niya ang isang lalaki na nakamas. Dahil natiklo at sa takot na rin ng mga sospek, tanging ang jacket na nakasampay at tsinelas lang ang natangay ng mga ito. So hindi na babalik yun dahil natakot na siya. Siguro po natakot sa mukha ko, sir. Ayon sa barangay council, posibleng dayo ang mga sospek, pinaigting nila ang seguridad sa barangay. Ano man yung makita nilang makukuha na nila, tsinelas, damit, kukunin nila. Samantala, hindi na rin umano nagpa-blatter sa pulis ang may-ari ng bahay. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Mga alagang aso na nakasuot ng costumes rumampa sa fashion show sa Lawag City. Silipin sa report. Hanggang saan ang kaya mo para sa iyong alagang aso? Kaya mo rin bang rumampa? Mag-costume tulad sa iyong pet? Ito ang dog fashion show, hindi lang ang alagang pets ang bida rito. Siyempre, hindi rin papahuli ang dog's master. Iba't ibang breed ng aso ang rumampa from small to big size. Bukod sa pagalingan sa pagrampa ay agaw eksena rin ang mga ito sa kanilang costume. May mga naka-tote dress, military costume, native attire na may hila-hila pang kalesa. Walk like a queen naman ang peg ng asong ito na super spoiled sa kanyang master. Paano ba naman, bukod sa escorted na, ay pinapayungan pa ito? Panatilin din na safe lagi ang mga alaga po nila. Please po, palagi bigyan ng atensyon ang mga ating alaga. Hindi madali ang maging fur parents. Magastos at mabigat man sa bulsa, ay hindi naman matatawaran ang kasiyahang bigay sa atin ng mga pet. Claire Lacanilaw, Dungka, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Inirereklamo ng ilang pasahero ang bagong traffic scheme ng Poso sa Dagupan City. Tutukan sa report. Nag-aaral sa isang universidad sa Dagupan City si Alain mula sa San Fabian, Pangasinan. Perwisyo para sa kagaya niyang estudyante ang umiiral na traffic scheme ngayon sa lungsod. Mahirap talaga. Like, hassle siya kasi kumakain siya ng oras. Sa pamasahe rin kasi dumadagdag yung mga gastusin. Ganito rin ang sentimiento ng iba pang mga pasahero. Sa umiiral kasing traffic scheme sa syudad, hindi na muna pinapayagang makadiretso ang mga bus galing sa Baguio City at La Union sa A.B. Fernandez East. Pinapadaan sila sa Tabang Karanglaan Road para maiwasan ang traffic buildup sa syudad. Bunsod nito, bumababa ng mga pasahero sa bahagi ng Tambak at sumasakay sa jeep na nakakadiretso sa A.B. Fernandez East. Dagdag gastos ito sa kanila. Batid ng Poso ang sentimiento ng mga pasahero, pero sa ngayon, ito lang daw ang nakikita nilang solusyon para maiwasan ang matinding trapiko sa syudad. Yun po ang magiging problema, pero ang naman natin kung ang traffic natin hanggang City High umaabot ng Tapwak. Kung hindi raw magpapatupad ng traffic scheme ang Poso, bukod sa problema sa trapiko, lubos din daw na maapektuhan ng mga tsuper. Liliit ang kanilang kita dahil ubos ang kanilang oras sa traffic. Wala ho tayong option kung sakaling ibabalik ho natin. Yung jeep at yung mga driver din ang kawawa. Wala rin ang kikitain nila kung panay traffic din ang Sa ngayon, humihingi ng pangunawa ang Poso sa publiko. Sa oras daw na matapos ang konstruksyon ng mga kalsada ay magiging komportable din ang biyahe ng mga pasahero. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Gilban, One North Central Luzon. Paraino, Mejia at Lambino magkakatunggali para sa pagkaalkalde sa Mangaldan. Narito ang report. Formal nang naghain ng kandidatura si incumbent Mayor Bonafe de Vera Paraino kasama ang kanyang mga kapartido sa tanggapan ng COMELEC sa Mangaldan, Pangasinan ngayong huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Sa kanyang muling pagtakbo bilang alkalde, ipagpapatuloy raw niya ang mga nasimulang proyekto sa sektor ng edukasyon, kalusugan maging sa agrikultura. We will still serve our people with dignity, respect, and transparency. Ngayong araw din naghain ng kandidatura si incumbent Vice Mayor Dr. Mark Stephen Mejia na tatakbo rin sa pagkaalkalde sa bayan ng Mangaldan. Kasama ni Mejia ang mga kapartido na nagtungo sa tanggapan ng COMELEC. Sakaling manalo, isa raw sa bibigyang pansin ni Mejia ang sektor ng kalusugan sa bayan. Unang-una po sa health po. Kasi alam po natin madami pong mga sakit ngayon. Tapos sa ongoing po, makikita po natin lahat ng mga problema. Samantala, nauna nang naghain ng kandidatura nitong October 5 ang dating alkalde na si Marilyn Lambino. Muling tatakbo si Lambino sa pagkaalkalde. Si Paraino, Mejia at Lambino ang magkakatunggali sa posisyon ng pagkaalkalde sa Mangaldan para sa 2025 midterm elections. Naging mabilis naman at maayos ang pagproseso ng COMELEC sa paghahain ng kandidatura ng mga aspirant. Kasi upon checking their COC forms, may mga incomplete. Yung pinapacomplete namin kasi hindi naman namin pwedeng i-receive na incomplete. That is one way of non-acceptance of their COC. Ayon sa pulisya, nagpatupad ng full deployment ang kanilang hanay upang mabantayan ang seguridad ng mga aspirant, maging ang mga taga-suporta. And regular naman na may duty palagi tayo dito sa may COMELEC office to serve as mag-assist sa ating mga kandidato na pwedeng magpila. Kasama si Henry Domincil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Nagpila na rin ang kandidatura sa pagka-alkalde ng Calasiao, Pangasinan si Patrick Karamat, anak ng namayapang dating mayor na si Mamilin Karamat. Makakatambal niya si incumbent Mayor Kevin Roy Macanlalay na naghain ng kandidatura sa pagka-vice-alkalde. Sa kanilang paghain ng COC kanina, sinalubong sila ng kanilang mga taga-suporta kasama ang kanilang mga kapartido. Tatakbo sila sa ilalim ng Nationalista Party. Samantala sa tala ng COMELEC Calasiao as of 10 a.m. kanina, 11 na ang nag-file ng COC sa pagkakonsihal. Naghain na rin ang kanyang kandidatura para sa pagka-vice-gobernador si dating Pampanga Governor Among Ed Panlilio. Makatambali Panlilio si dating Candaba Mayor Danilo Bailon na nagpila naman ng kanyang kandidatura sa pagka-gobernador. Tatakbo sila sa ilalim ng Liberal Party. Iba't ibang kilalang personalidad sa Ilaga at Gitnang Luzon naghain ng kanilang COC. Silipin sa report.
Formal nang nagpila ng kandidatura si incumbent Tarlac City Mayor Christy Angeles para sa pagkakongresista ng ikalawang distrito ng Tarlac. Kasama niyang naghain ng COC ang aktor na si Aaron Villaflor na tatakbo naman bilang board member ng Tarlac 2nd District. Sa Pampanga, formal na ring naghain ng COC si dating Lubao Mayor at Pampanga 2nd District Board Member Mylene Pineda Cayabyab. Tatakbo siya sa ilalim ng local political party na Kambilan. Makakaharap ni Cayabyab sa mayoral race si incumbent City Mayor Vilma Caluwag na naghain na rin ng kanyang kandidatura. Opisyal na ring naghain ng kanyang COC si Dr. Hazel Tumang, anak ni dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang para sa pagkakongresista ng 3rd District ng Pampanga. Matapos ang kanyang pagre-retiro bilang dating PNP chief, tatakbo bilang alkalde ng Angeles City, Pampanga, si retired General Oscar Albayalde. Kasamang naghain kahapon ng Certificate of Candidacy ni Albayalde, ang aktor na si Aljura Brenica, na tatakbo naman bilang konsihal ng syudad. Kahapon, bukod sa presidential son na si Sandro Marcos, nagpila na rin ng kandidatura sa pagkaalkalde ng Lawag City si Councilor Brian Alcid. Makakalaban niya si incumbent Mayor Michael Marcos Kion. Tatakbo namang Vice Mayor ang last termer na si Councilor Han Dilao. Sa Nueva Ecija, naghain na rin ng COC para sa pagkagobernador si Governor Aurelio Umali. Tatakbo naman bilang Vice Governor ang kanyang kapatid na si Raymond Umali. Sa pagkakongresista ng 3rd District, tatakbo ang asawa ni Governor Umali na si Zarina. Sa Cagayan, nagpila na rin ng COC para sa pagkagobernador si dating PNP Chief Edgardo Aglipay kasama si incumbent Governor Manuel Mamba na tatakbo naman bilang Vice Governor. Dahil dito, 3-cornered fight na ang gubernatorial race sa Cagayan, kabilang si incumbent Vice Governor Melvin Vargas Jr. at Dr. Zara Lara. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Mga estudyante sumailalim sa obstacles at challenges na bahagi ng fire safety drill ng BFP sa Dagupan City. Narito ang report. Sumailalim sa obstacle course at safety drill ang ilang estudyante na nagsilbing junior firemen sa Dagupan City National High School. Bahagi ito ng Batang Listo, Junior Fire Safety Playhouse ng BFP, na layong maipakita sa mga estudyante ang kaalaman at karanasan ukol sa firefighting at emergency response. Target ng BFP na libutin ng iba't ibang paaralan sa lungsod upang magbigay ng kaalaman hinggil sa fire safety response. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng sunog, mahalaga umanong maging handa ang mga estudyante sa anumang insidente ng sunog o sakuna. Ang tawag po namin dito ay Batang Listo, Junior Fire Safety Playhouse. May mga obstacle courses na ni-ready in line po as to disaster preparedness and response para sa ating mga public schools. For example, sir, meron pa po tayo niyang sa basic rescue techniques, yang sa rappelling, patient drag, and ito pong zero visibility natin. Malaking tulong raw ito sa ilang learner na matutunan ang mga dapat gawin ukol sa fire safety response. Nakakatulong po siya for everyday life. Siyempre na po hindi natin inasahan kung kailan darating or magkakaroon ng sunog. Sakaling pag may nasunog sa kapitbahay nyo, alam mo ang gagawin po. Patuloy ang pag-iikot ng Dagupan City Fire Station sa mga paaralan upang bigyang kaalaman ang mga learner ukol sa fire safety response. Ang target po talaga natin dito is makaikot sa mga public schools na dito sa ating AOR sa Dagupan City. Claire Lacanilao, Dungka, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Automated SSG election isinagawa sa isang paaralan sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Pagpatak ng alas 9 ng umaga ngayong araw, sinimulan ng Student Government Council Automated Elections na ginanap sa isang pribadong paaralan sa Calasiao, Pangasinan. Excited ang mga learners sa pagboto, lalo pat karamihan sa kanila unang beses bumoto sa pamamagitan ng automated election. Kabilang sa bumoto si Althea Capistrano. Sa loob lamang ng halos 3 minuto, natapos na siya sa pagboto. Hindi kagaya sa manual voting na umaabot ng halos 15 minuto. Mas mas pinadali po yung pagboto online kasi mas mabilis po. Malaking bagay para sa mga student voter na makaboto sa murang edad na isa sa buhay nila ang karapatang bumoto.
Isa ito sa hangarin ng paaralan, kaya naman patuloy nilang hinihimok lahat ng mga estudyante na bumoto. Sinasanay na rin ng mga estudyante sa automated election para hindi na sila manibago sa oras na bumoto rin sila para sa eleksyon sa bansa. Yung automated election is a way for us para mas mabilis yung turnout ng pagboto ng election. Yung the right to suffrage, which is universal na right ng bawat isa once they turn na nasa tamang edad na sila, no? Mga learner mula sa grade 4 hanggang grade 10 ang bumoto sa automated election. Mabilis ang eleksyon at mabilis din ang paglabas ng resulta. Kung sa mano-manong eleksyon, aabuti ng 2 araw bago maiproklama ang mga nanalong kandidato. Habang sa automated election, 1 oras matapos ang botohan, may aanunsyo na ang nanalo. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga magsasaka pumila sa tanggapan ng NIA UPRIIS sa Gimba, Nueva Ecija para sa Agri-Puhunan Program ng pamahalaan. Silipin sa report. Matyagang pumila ang mga magsasaka sa tanggapan ng Division 6 ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA UPRIIS sa Gimba, Nueva Ecija para makakuha ng ayuda o tulong ng gobyerno na inilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na Agri-Puhunan. Bawat magsasaka na may 1 hanggang 2 ektarya ay maaaring makahiram ng 60,000 pesos bilang puhunan na pwedeng gamitin sa pagsasaka at iba pang hanap buhay. Kasi maliit lang naman yung interest dito, 2%, 1% per cropping, no, sangka, di ba? So gustong-gusto nila yon at ang iniisip nila yung ma-harvest nila, yun yung makikikontract sila sa NFA kasi DA ang may may program. Ayon sa mga magsasaka, malaking tulong ang programa dahil bukod sa malaking halaga ang kanilang makukuha na puhunan, ay maliit lamang ang interes na umaabot sa 2% kada taon. At lalo pang pahirap sa mga magsasaka kung tinamaan ng kalamidad ang kanilang sakahan at walang maaani. Pag ganito po, mga 100 plus lang po sir. Pag tagulan, dayatan po yung di umulan, 200 po. Sa bayan ng Talugtog pa lamang ay nasa 1,700 ang bilang ng mga magsasaka na kabilang sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Pero sa ngayon ay nasa 600 mga magsasaka sa nasasakupan ng Division 6 mula sa bayan ng Gimba, Talugtog, Puyapo at ilang bahagi ng Tarlac ang inaasahang makikinabang sa agri-puhunan. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Mga estudyante ng Maldan National High School nagtagisan ng galing sa iba't ibang larangan ng sports. Narito ang report. Nagpasiklaban sa iba't ibang larangan ng sports ang mga estudyante ng Maldan National High School sa isinagawang Sports Fest 2024. Football, badminton, sepak takraw at volleyball. Ilan lamang ito sa sports na sinalihan ng mga kalahok. Paraan ito ng pamunuan ng paaralan upang malinang ang kakayahan at mahasa ang galing ng mga estudyante sa larangan ng sports. Malaking tulong daw ito sa kalusugan at mental health ng mga estudyante. Sa mga iba po, kailangan din po nila maghanap ng bagay na sports sa kanila para po sa health nila, para hindi po sila mabilis magkasakit kagaya ko. Marami po tayong makikilala mga bagong kaibigan, mga hindi pa natin nakikilala sa buong buhay natin, tsaka may experience po natin ito dahil part of a student po talaga itong sports na po. Ayon sa pamunuan ng paaralan, patuloy ang pagsasagawa nila ng Sports Development Program para sa mga estudyanteng may malaking potensyal sa sports. Kumbaga ma-express ng mga bata yung kanilang sarili. Kasi kung papansin natin, isang way rin to para matulungan sila sa mental health nila. At the same time, syempre may mga bata tayo na gustong ma-discover din yung kanilang kakayanan sa larangan ng sports. Pagkakataon na rin ito ng pamunuan ng eskwelahan upang malaman at makilala ang mga estudyante na maaring isabak sa sports at posibleng kumatawan sa paaralan. Kasama si Henry Domingsil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Presyo ng puting sibuyas bahagyang bumaba ng 10 hanggang 20 piso kada kilo. Tutukan sa report. Bumaba ng 10 piso hanggang 20 piso ang kada kilo ng puting sibuyas sa mga pamilihan sa Dagupan City. Mula sa dating 140 pesos per kilo, ngayon mabibili ang white onion sa 110 hanggang 120 pesos per kilo. Ayon sa mga negosyante, sapat ang supply ng puting sibuyas na nabibili nila ngayon sa Bagsakan Market sa Urdaneta City, Pangasinan. Madami din. Madaming na din yun. Supply din. Tapos
Tapos sa ordarita din nila kinukuha din yan. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sunod-sunod na dumating ang supply ng imported white onion sa bansa. Magtatagal ang supply nito hanggang sa January 2025, sakto sa anihan ng sibuyas sa Pangasinan at maging sa Nueva Ecija. So yung volume naman sa tingin natin walang problema na kayang hanggang January yung stocks na pumasok. Stable din ang supply at presyo ng pulang sibuyas na nasa 80 hanggang 100 pesos per kilo. Mababawasan yung medyo expenses para maiba budget pa tapos maibili mo pa ng iba kaysa sa mahal. Bahagya namang tumaas ang presyo ng kada kilo ng bawang at luya. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Season 2 ng Proof of Purchase promo ng GMA. Ang kapuso, big time panalo. Pwedeng magpadala ng entries ang mga mamimili o sari-sari store owners at may chance na manalo ng maagang pamasko. Over 10 million pesos ang ipamimigay kabilang na ang dalawang 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owner sa Grand Draw. Ang official sending of entries ay nagsimula noong September 28 at magtatagal hanggang December 6, 2024. Pwedeng maghulog ng entry sa participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bubisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Mga digital art na may augmented reality, art toys at paintings tampok sa Luzon Art Fair sa Tarlac. Silipin sa report. Daan-daang artist mula sa Luzon ang lumahok sa taunang #Luzon Art Fair na ginanap sa Bulwagang Kanlahi, Tarlac City noong weekend. Higit 1,000 artworks ang tampok sa art fair. Kabilang dito ang digital art kung saan pwede mong ma-experience ang augmented reality gamit ang isang app. Basically, yung digital art kasi ginagamit yung technology, internet, or yung mga digital applications na para sa magawing art dito. So, usually printed medium, yun yung mga namin. Ang isang digital art ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos pataas depende sa artist at artwork. Bukod sa digital, mayroon ding sculptures, toy art, 3D art at paintings tulad ng mga ito na gawa ng mga scholar ng isang foundation na sumusuporta sa pag-aaral ng new generation of artists. Nakita ko na marami rin ibang deserving na artists and I also want to share the different opportunities presented to me. So this is my way of doing it together with the provincial government of Tarlac. Bukod sa art fair, nagkaroon din ng art talk sa mga artists sa fair. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Mga kapuso, 78 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.